Bata pa lang ako, hilig ko na talaga ang magpinta. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Ang alam ko lang, sa tuwing magpipinta ako, ay sumasaya ako. Para bang nakakalimutan ko ang napakaraming problema sa aking paligid. Nawawala ang aking pagod at tila nag-aatid sa akin ng pag-asa na makaahon sa kahirapang ito. Hindi ko maitatangging pangit ang lugar na kinalakihan ko. Ngunit wala naman akong mapagpipilian eh, kundi manirahan dito. Ito ang lugar kung saan ako nagkaisip at lumaki. Ito ang buhay ko. Ganito ang tahanan ko. Masikip, maingay, mabaho ang simoy ng hangin. Mahirap mabuhay dito. Para kang inilulubog sa putik, lalo na sa bigat ng mga problema. Sa tuwing nakikita ko ang maruming kanal at santambak na basura, ang barong-barong nagawa sa pinagtagpi-tagping mga bagay, tila ba gusto ko nang umayaw sa buhay. Ha? Hindi ko nga akalain na sa loob ng 20 taon nakayanan kong manirahan sa lugar na ito. Napakahirap ng buhay ngayon. Isang kahit sunto ka. Pag di ka kumayod, wala kang kakainin. Nakikitain ka ba sa pagpinta mo na yan? Lubayan mo na nga yan. Lagi na lang ganito. Lagi na lang akong napagagalitan dahil sa pagpipintang ito. Kung sa bagay, may punto si Itay. Bakit ko nga ba sinasayang ang oras ko sa pagpipinta? Sa halip na tulungan siya sa pagtatrabaho. Sabi niya, tanggapin ko daw ang katotohanan. Pero, paano ko gagawin iyon? Kung sa katotohanan, naroon ang kapangitan at pagdurusa. Pero kahit ganoon, hindi ko ititigil itong pagpipinta. Ito na nga lang ang nagbibigay lakas sa akin. Sa pagpipinta, nakatatakas ako sa malupit na mundo, sa mga paghihirap at sakit, sa kalungkutan at kapighatian. Nasaan na ang painting ko? Anong nangyari? Nasaan na ba ako? Ano ba ang lugar na ito? Totoo ba itong mga nakikita ko? Tila naging totoo ang lahat ng mga pinitpaint ko. Ito nga yun. Tama. Ang ganda naman dito. Napakapayapa ng paligid. Malinis ang hangin. Maganda ang mga tanawin. Maraming nagaganda ang halaman at bulaklak. Ayan, may mga ibon pang lumilipad sa iyong papawid na tila naglalaro at nag-aawitan. Ang kanilang huni para isang awitin na nagbibigay ng saya sa aking puso. Isama mo pa ang lagaslas ng tubig na tila bang nakagiginhawa sa aking pakiramdam. Para nakakalimutan ko ng aking mga problema. Ano pat napakasaya ng mga tao dito. Lahat sila ay nagtatawanan. Para bang wala silang mga alalahanin sa buhay. Hindi tulad sa estero. Puro sigawan na lang ang naririnig ko.
Kahit hindi nila ako kilala, gustong gusto nila akong makasama dito. Paraiso na ba ito? Ito na ba ang pinapangarap kong lugar? Ito na ba ang inaasam kong buhay? Isang lugar na malayo sa kaguluhan, kahirapan, hindi kagaya sa estero. At ito mayroon pang isang munting palaisdaan na may malinis na tubig. Walang mga basura na lumulutang. Wow! Ang ganda naman dito! Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sa mga obra ko lang nakikita ang mga tanawing ganito eh. Sana mayroon din ganito sa lugar namin. Tiyak na matutuwa ang mga bata kapag nakita nila ang tubig na umaagos katulad nito. Parang nakikita ko ang mga ngiti sa kanilang mga labi at ang kanilang pagkamangha sa bawat pagpatak ng tubig. Kung andito lang sana sila, magtatampisaw sila sa tubig at dadamhin nila ang lamig nito. Dito napakasaya. Napakasaya rito. Wala akong sasabi. Alam mo ba? Kasi dito ka na lang. Dito ka na lang. Napakasaya rito. Dito ka na. Dito ka na. Dito mo to. Nangyari yung kayo mo na nangyari. Talagang ganun talaga. Ngunit, parang di totoong lahat ng ito. Hindi ako makapaniwala. Maganda ang lugar. Ito na nga ba ang katotohanan? Sana nga. Tay? Tay! Lemon? Nak! Tay, kayo mo! Ayan! Anak! Kanina pa kita hinihintay. Ba't ngayon ka lang? Tay, kamusta na po kayo? Ayos lang ako. Ikaw, kumusta ka na? Mabuti naman po ako. Mukhang malayo ang nilakad mo. Tara, pahinga mo tayo. Pumunta tayo. Ang ganda po pala dito. Talagang maganda dito, anak. Tingnan mo naman ang paligid. Napakasaya. Lahat magaganda. Hindi tulad na puro kahirapan. Kung saan ay walang estero, walang mabahong kanal, walang butas-butas na bubong, at hindi mo na kailangan magtrabaho. Kita mo naman, lahat masaya. Pero tay, ito po ba talagang katotohanan? Anak, hindi na mahalaga kung totoo ba ang lahat ng ito o hindi. Ang mahalaga ay magkasama tayong dalawa. Dito tayo magiging masaya at mamumuhay ng masaya. Pero tay, parang hindi naman po ganitong buhay meron tayo. Nagsasabi po ba kayo ng totoo? Anak, hindi ka ba naniniwala? Ito ang buhay na pinapangarap natin. Lahat masaya. Hindi, Walang tay. kalungkutan. Ikaw, totoo ka ba? Ikaw ba ang tatay ko? Anak naman, ako ang tatay mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Oo, imperfecto ang tatay ko. Lagi niya ako sinasaktan. Anak, uminahon ka. Anak. Lagi niya ako pinapagalitan. Ako ang tatay mo. Lagi niya ako pinapaalis ng bahay. Pero hindi ganyan ang tatay ko. Anak, ako to. Kahit ganun siya, siya pa rin ang minahal ko. At ikaw, Anak, produkto ka lang ng imahinasyon anak, ko. uminahon ka. Ako ang iyong ama.
Bigyan mo din kakang. Emon! Emon! Pakitingnan nga yung balot. Uy! Emon! Lang yung bata na yun, no? Kung ano na kasi hindi nagkakagawa sa buhay, eh. Emon! 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 Uy! Tay, tigilan mo nga yan. Tignan mo, wala namang mangyayari sa buhay mo sa pagpipintay ah. Walang kwenta yung pagpipintay, lubay-lubay mo na yan. Hoy, kinakausap kita. Tigilan mo na ang pagpipinta, walang mangyayari sa buhay mo doon. Walang idudulot sa'yo magandang bagay ang pagpipinta. Totoo po ba to? Tignan mo nangyayari sa buhay mo. Tay, Adi ka ba? Akap-akap ka. Yun na nga ba sinasabi ko eh, dahil sa pagpipinta mo, pati utak mo naapektuhan. Ang buhay ay tigib ng kagandahan. Ang bawat bagay sa ating paligid ay punong-puno ng kariktan. Ngunit kadalasan, ang kagandahan ay hindi kaagad napupuna ng ating mga mata. Sapagkat ang kagandahan ay nagkukubli kung minsan sa mga ordinaryong bagay. Mga bagay na araw-araw nating nakikita. Mga pangyayaring madalas nating maranasan. Mga taong madalas nating makasalamuha. Ang kagandahan ay taglay ng bawat isa. Minsan, kailangan pa tayong gisingin mula sa ating panaginip at imulat ang ating mga mata upang makita na ang kagandahan ay matatagpuan sa katotohanan. Hindi man perpekto ang lugar na kinalalagyan ko o ang mga bagay na aking nakikita, mga taong aking nakikilala, may taglay pa rin silang kagandahan. Halimbawa na lamang ang lugar na ito, marami itong kakulangan, ngunit dito ko unang nasilayan ang kagandahan ng pagsikat ng araw, ang mga ulap na tila sumasayaw sa kalangitan, ang munting barong-barong na nagsisilbing aking tahanan, ang ingay na tila musika sa aking tainga, at ang mga ngiti ng mga taong nagbibigay kulay sa aking buhay. Ang mga bagay na ito ang nagpakilala sa akin ng kagandahan. Kagandahang natatangi sapagkat nakatatak sa aking puso. Ang tunay na kagandahan ay wala sa imahinasyon. Ang kagandahan ay hindi nakapaloob sa isip lamang. Ang tunay na kagandahan ay narito sa aking paligid, narito sa katotohanan. Ito ang kagandahang sa kabila ng kakulangan ay minahal ko ng lubusan. Kahit sa mga ordinaryong bagay, maaari pa ring matagpuan ang munting piraso ng kariktan.